Since General Browner has lost the trust of the Filipino people. A viral video was circulated online that revealed a private video call involving former House Speaker Martin Romualdez, former Congressman Zaldico, and the Chief of the Armed Forces, General Browner, where the general is stated to have received an increase in his allowance. Such a video would not be dangerous under normal circumstances, but the fact that multiple cases have been filed against Zaldico relating to his corruption and the implication of Speaker Romualdez in the Senate Blue Ribbon Committee have led to doubts on the purpose of the increase in allowance, and whether we can trust that the armed forces are still fulfilling their constitutional mandate of serving the Filipino people. Corruption within the armed forces is extremely dangerous, as we have seen in the recent helicopter crash that may have been due to subpar equipment, and General Browner's recent remarks on the imminent war with China. Our chances of survival are severely diminished when faced with ghost projects within the AFP. I pray that these matters are investigated immediately. God bless the Philippines. Ayan po si Congressman Kiko Barzaga, mga kababayan, na kung saan isa po itong magaling na congressman na lumalaban dito sa mga korupsyon dito sa ating bansa, mga kababayan. Dito po makikita natin dito sa video na to ay yung mga kabalbalan ng mga administrasyon ni Bangag Marcos, mga kababayan. Pero bago tayo tumulak dyan, isang share, like, subscribe lamang po para at least updated po tayo sa mga mangyayari dito sa ating bansa, mga kababayan. Eto, tumulak na tayo dito sa administrasyon ni Bangag Marcos, mga kababayan, yung mga kabalbalan nila ating panonoorin. Hi! Yan! How are you? Magandang hapon. Okay naman po sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Tapos po kami lahat, yes. We have good news. Kinuto ko sa iyo kanina. We just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa iyo when we meet last week, no, sa Misibis. Opo, sir. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. Nako. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Yeah. Can I take a video of you, sir? Sure. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th, on the Saturday, sir. Thank you. No Yes, sir. problem. Maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care as per instruction by our speaker, instruction by the president. Ano yan? Maganda yan na malaman ikaw sa Solcom. You have to malaman ng mga troops natin. And actually, we'll see you on Friday. Are you coming sa Dadating ka ba sa Yes, Friday? sir. Oh, December 13. Yes, sir. Doon ang formal natin. Oh. Opo, sir. Sa evening na siguro, sir. Evening. Buhaya. Uwi ka na. Si speaker. Speaker kami ulit na dalawa. So, Nakaw kayo ng nakaw. inform you on that. So, hopefully, ma-approve ngayon sa plenary for ratification yung pinirma ng BICAM. Sa Senate, they will also approve it also this afternoon. Para yung 7.5 na nare-receive ng CAFCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So that's more than double of their salary. Yes, sir. Sarap magnakaw, no? Please, okay, na-inform din namin kanina si Chief Browner, but I want to inform you mismo diretso kasi tayo nag-usap na sa Misibis and we announce it that na we'll make sure na an additional of 8 billion on the BICAM. Thank God na we're successful tayo na naipasok natin to sa kasundaluhan. So please inform our soldiers na natuloy and then the president will approve the budget more or less December 20. So once approve yan, starting next year, meron ng Tiba-tiba na kayo. allocation ng ating mga kasundaluhan ng 350 pesos a day na subsistence allowance. Maraming salamat po, sir. Makakarating po, sir. I'll show the video to all our staff and mga sundalo po dito sa Solcom, sir. Yes. Maraming salamat po, sir. Thank you for your service. Kami here to support the AFP, the milkmen in uniform. So,
yung mga black propaganda dyan na we are close with the Nako. left. Hindi totoo yan, no? Gawa-gawa nila yan para Budol lang. kayo. Alam mo na, yung mga budol-budol dyan. Ayaw mga So budol. anyway, that's it. We're successful and thank God na tuloy to. Yeah. Thank you po, sir. Thank you Sir, rin. do you have, can we request a short Christmas message sa ating mga tao, sir, sa mga personnel natin, ng mga tropa? Oh, yeah, sure. To all our soldiers in the ground, you have Merry Christmas and Happy New Year. Dahil dito sa subsistence allowance, this would be the legacy of the BBM administration under the leadership of the House Speaker Martin Romualdez. And we appreciate your service to the nation. Lahat na tulong ninyo sa pagdepensa sa ating bansa, sa ating sovereignty, sa ating peace and order. Kinikilala po ng leadership ng House of Representatives Speaker Martin Romualdez ang inyong tulong sa ating mga kababayan, sa ating buong bansa. Kaya kami nagpapasalamat, and we know matagal na itong badly needed, but we just heard it last August kay Chief Browner na kung ay pasok. So right there and then hinabol natin to sa HGAB, then now additional of another 8 billion, naging 16 billion. So again, congratulations sa inyong lahat, and hopefully sumaya ang inyong Pasko and sumaya ang inyong New Year, and hopefully the life of each soldier will have an improvement. Thank you. Definitely, sir. Sir, maraming salamat po, sir. Stay Thank safe, you. sir. Thank At you. Merry Christmas din po, sir, from your family dito sa Southern Luzon. Thank you. Salamat. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Sige. Thank you, sir. See you. Bye-bye. Oh, ayan mga kababayan, nakita nyo na. Merry daw yung mga Christmas nila, yung mga itong mga kawatan na to. Nakita nyo na mga kababayan, yung last year yan, yung nung pinirmahan nila yung BICAM na yan, yung mga insertions na bilyon-bilyon na pinapirma nila dito sa ating presidente, na kung saan si chairman, si Saldico yung chairman dyan, yung mga sa budget, yung pagpapasa ng mga budget, at saka in-approve din ni House Speaker at pinapirma dito kay ating bangag na presidente. Narinig nyo mga kababayan, di ba? Pinirma ni BBM na kung saan itong week na to pinabubulaanan ito ni Senator Pinky Lacson na isang aso nila, na kung saan daw wala raw ginawang ganyan yung presidente natin, na hindi daw pinipirman yung ganyang mga budget na yan, na hindi niya alam. Kaya imposibleng hindi niya alam, nakikitang-kita naman natin dyan at narinig natin na binanggit ni Saldico na yun nga, na pinirma na ng presidente yung budget na yun, yung billion na yan na binigay nila dito sa mga kasundaluhan, na which is galing dito sa nakaw, mga na pera ng taong bayan, mga kababayan. Na busog tong mga buhayan na to. Nakita nyo yung mga kabalbalan ng gobyerno na to, mga kababayan, di ba? Yung mga pagsisinungaling nila, wala rin mapupuntahan, na nabubuko din sila. Eto, panoorin ulit natin yung mga, itong si Auntie Claire naman, na kung saan dati haters to ni BBM, anti-BBM po siya. Pero ngayon, dito sa video na to, papakita natin yung pagiging haters niya dati kay BBM. Pero ngayon, panay naman ang tanggol niya dito sa ating presidente, na kung tawagin nga isa siya sa mga attack dog ni BBM, mga kababayan. Eto, panoorin natin si Lucaret. Eto na si Auntie Claire, mga kababayan, si Lucaret. Part na ganito. Ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Yun. Di ba? Ang dami mong advisor, tapos may sekretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa, and everything. Ang nakakataka, partner, ganito. Ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Ayan mga kababayan, nakita nyo na itong si Auntie Claire natin, yung maputak na person ni BBM, na kung saan na panay ang kampi-kampi niya ngayon. Nakita nyo na basher din siya dati.
Ganyan ang nagagawa ng pera, mga kababayan. Kasi tiba-tiba si Auntie Claire dito kay BBM eh. Kaya ganyan na lang kung ganyan na lang yung tanggol niya dito kay BBM, mga kababayan. Pero samantalang nun, haters yan ni BBM, mga kababayan. Tignan mo yung mga nagagawa ng mga pera, mga kababayan. Malupit. O mga kababayan, kayo nang humusga kung ano ang inabot dito sa ating bangag na presidente, mga kababayan. Eto, panoorin natin. O mga kababayan, kayo nang humusga kung ano ang inabot dito sa ating bangag na presidente, mga kababayan. Eto, panoorin natin. Hindi yung kamay niya. May inabot. Kamay-kamay, kunwari. O polvoron, mga kababayan. Ang lupit, di ba? Diba? Ayan mga kababayan, nakita nyo? Kayo nang bahalang maghusga dyan mga kababayan kung anong inabot dyan sa ating presidente. Na tignan mo, napangiti pa nga eh. Oh, nung nakuha niya yung kanyang polvoron na Goldilocks. Ayan mga kababayan, nakita nyo na? Eto mga kababayan, throwback tayo dito kay Tatay Digong natin na nakakamiss na po mga kababayan. Tagal-tagal na natin di nakikita si Tatay Digong. Pero malay natin na papanoorin natin dito sa November 28 yung live interim release niya na ila-live stream yung ICC hearing mga kababayan sa November 28. Mga umaga po yan, abangan po natin. Eto po, panoorin naman natin tong si Tatay Digong natin kung paano niya mahalin yung mga taong bayan natin. Kung sino yung nangangailangan, binibigyan niya. Hindi mo na kailangan sabihin kay Tatay Digong. Pero hindi kumpara dito sa bangag na presidente natin, wala kang maasahan. Kung may mga nangyayari ng mga bagyo, alam niya lang may mga nasalanta, dun pa lang pupunta. Hindi ko katulad. Tignan natin tong si Tatay Digong natin. Ako ang PGH, sabi ko, magkano ang ano ninyo? Sa, sabi niya, sa mga 64 million yung medisina. So all throughout the country? That's all? Sabi niya, sir, kung ganun, kanina, we get about mga 7 million. Sabi ko sa PGH, pinatawag ko sila. Ito po. Bigyan kita 100 million. Sapat na yan? Sabi niya, malaki na yan siya. At least makatulong na. Sabi ko, yearly, sabi ko, no. Bigyan kita 100 million a month. Ubusin mo sa tao. Ayaw mo maniwala, pumunta kayo doon. 100 million a month, tinawagan ko ang faktor. Yung kita ninyo ng buwan-buwan, ibuhos ninyo doon. Ang Philippine veterans, mga sundalo, tinawag ko ang PGH. Sabi ko, yan ang presidente mga kababayan na mahal niya yung ating taong bayan. Na kung saan hindi lang talaga bibigyan ka ng one time lang, kundi monthly pa na 100 million every month ang binibigay niya sa ating mga Philippine veterans, yung mga PhilHealth, yung mga PGH, yung mga agency na yan, mga todo suporta itong si Tatay Digong natin. Talagang sino ba naman na hindi makakamiss na talagang the best president po ito mga kababayan. Hindi ko katulad, nagkamali po talaga si Tatay Digong dito sa pag-endorso dito sa ating presidenteng bangag mga kababayan na kung saan nilugmok niya yung ating bansa mga kababayan. Nakita nyo na yung pag-iiba. Kaya tayo mga kababayan, alam na po natin kung sino iboboto natin sa susunod na eleksyon na syempre si VP Sara lang po tayo. Kasi alam naman natin na siya lang yung leader na maaasahan natin ngayon sa panahon ngayon mga kababayan. Ayan po mga kababayan, yung mga kabalbalan na itong administrasyon na to na malayong malayo po dito sa kay Tatay Digong mga kababayan. Ayan po mga kababayan, maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe para updated po tayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Ito po ang News That Matters. Mag-iingat po kayo palagi and God bless.